Magandang umaga po. Welcome po sa Real Life Christian Communities. At nagpupuri ako sa Panginoon na muli nagkasama-sama po tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa ikalimang bahagi na po ng ating serye. At ito na po yung panghuli dahil naisip po namin na magbabago na po tayo ng serye sa buwan ng Mayo. Ang series po natin ay Contagious Church o sa Tagalog po ay paano nga ba talaga tayo magiging mas nakakahawa pa sa ating pananalig sa Panginoon, sa pananampalataya, sa buhay natin, na mas lalo pa tayo makaimpluwensya ng ibang mga tao. Di kaila sa inyo na kami ay ngayon, kami mag-asawa ay nandito sa Singapore at purihin ng Panginoon na tayo po ay binibigyan ng pribileyo ng ating Panginoon ang pagkakataon na makapag-ministro dito sa lugar na ito. At masasabi ko po na tayo po ay nagiging matagumpay at marami po tayong natutulungan ng mga tao. At siyempre kasama po namin kayo dito dahil sa puso po namin, siyempre dala-dala po namin ang Real Life Christian Communities at kahit sa kami pupunta ay sinasabi namin po na kami po ay bahagi ng Real Life Christian Community. So ituring nyo na po na parang kasama na rin namin kayo rito kahit sa puso, no? Sa puso at sa diwa. Purihin ng Diyos. Alam niyo po, ang Singapore ay isa talagang kahangahangang bansa. Maliit lang sila kung tutusin. Wala naman silang masyadong mga resources o maraming mga tao. Konti lang ang tao dito kung tutusin. Iba't ibang klaseng lahi. Pero isang napansin ko talaga na dito sa bansang ito, hindi nila hinahayaan na yung mga problema nila o yung mga hadlang sa kanilang pagiging bansa dahil maliit sila at kulang sila sa mga resources, hindi nila hinahayaan na ito ay maging balakid o hadlang sa kanila para sila ay talagang magtagumpay. Makikita nyo nga kung sa litrato pa lang na ipinapakita ko sa inyo na talagang sila ay matagumpay na nga kung titingnan natin sa material na pamamaraan. Pero alam niyo mga kapatid, yung kaisipan na yon na paano ba natin dapat ituring ang mga problema na dumarating sa ating buhay. Mahalaga po na ating pag-isipan yan. Lalo na ito sa ating pinag-uusapan na tayo ay dapat magkaroon ng sigasig na humayo at talagang magpatotoo, magtatag ng mga share groups, magpaumpisa ng mga gawain, Bible study, etc. At di naman kaila sa inyo na tayo ay nasa tinatawag nating MP4 season. At itong pagpasok po ng Mayo, simula po sa linggong darating, ay talagang dapat masigasig na po tayo na nagpapaumpisa ng mga Bible study bilang paghahanda po natin sa Freedom Day. Sana po meron na nga po kayong mga naiisip ng mga tao na pinagpipray nyo na ngayon, na pinakausap nyo na ngayon, na siyang iimbitahin nyo po sa Freedom Day na darating. Purihin ang ating Panginoon. Pero mabalik nga po tayo dito sa pinag-uusapan natin. Kasi po, di naman kaila po sa atin sa ating kagustuhan na may bahagi ang salita ng Diyos at may kaya ang mga tao na manampalataya sa Panginoon. Alam naman po natin na may mga hadlang minsan, may mga problema dumarating. Hindi lahat ng tao, halimbawa, ay ganoon ka gusto na sumali o sumama sa ating mga share groups. Siguro kayo po, sa pamilya ninyo, ay nauusig kayo o kaya mga kaibigan ninyo. Ginagawa nyo lahat para sila ay ma-reach out, pero parang minsan walang epekto o hindi nagiging mabisa ang inyong mga ginagawa. Alam natin na ganoon ang nangyayari, na mayroong mga hadlang, mayroong mga bagay na dumarating. Pero ang tanong natin dapat sa ating isipan ano ba ang dapat nating maging mga pag-iisip tungkol sa bagay nito? Isang bagay po na gusto kong isipin natin at ilagay natin sa puso natin, na ito napakahalaga po talaga, na ang problema ay dapat ituring natin na oportunidad. Ulitin ko po, dapat natin ituring na ang problema ay oportunidad. Ito po ang isang kaisipan na dapat nating ilagay sa puso natin, sa isipan natin, kapag tayo humaharap sa iba't ibang uri ng mga hadlang. Habang tayo po ay nagpapatotoo, nagpapaumpisa ng share group, o ano man yung ginagawa natin bilang pagtugon nga sa natututunan natin dito sa serye natin na Contagious Church. Gusto ko po na ilagay natin sa puso natin yung lakas ng loob
na kahit na may mga problemang dumarating, wag natin isipin na hanggang doon na lang tayo. Halimbawa, wala tayong pera o kulang tayo sa salapi, marami tayong hindi magawa, o di kaya mayroong mga tao na parang kumukontra. Huwag natin hayaan na yung mga bagay na yan ang pumigil po sa atin para tayo sumunod sa Panginoon. Tandaan po natin, problema ay oportunidad. Sabihin mo nga sa katabi mo, problema ay oportunidad. Ayan. So mga kapatid, gusto kong mag-aral tayo ng salita ng Diyos ngayon at tayo ay dadako sa isang talata sa Gawa muli. Yan ang pinag-aaralan natin ngayong aklat. Gawa 4:23 hanggang 31. Samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Ama sa langit, tulungan niyo nga po kami sa aming pag-aaral ngayon sa salita ng Diyos. Hayaan niyo, Panginoon, na amin pong maunawaan po talaga kung anong nais ninyong ituro sa amin sa araw po na ito. Marami po ang mga maaaring humadlang sa aming pagsunod sa inyong utos, pero naniniwala po kami, Panginoon, na nasa inyo kapangyarihan, nasa inyo rin ang katagumpayan. Kaya sa mga oras na ito, kami nagpapasailalim sa inyong kapangyarihan at humingi ng inyong karunungan upang maintindihan nga po namin kung anong dapat namin maging pagtugon sa mga dumarating na hadlang o problema sa aming pagsunod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Bigyan ko kayo ng konting background dito sa talatang Gawa 4:23 hanggang 31. Kung maaalala niyo, napag-usapan nga natin yung mga katangian ng isang mabisang iglesia doon po sa Gawa 2, kung maalala niyo, 42 hanggang 47. At doon po sa talata na yun, nakita natin na napakabisa po talaga ng unang iglesia, bagamat sila ay baby pa lang, baby church pa lang sila. Pero napakabisa ng kanilang patutuo at napakarami ring tao na dala sa Panginoon. Sa ika-3 kabanata ng Gawa, makikita natin doon, mababasa natin doon na si Pedro at si Juan ay nagpunta sa templo para manalangin. At doon ay nakakita sila ng isang pulubi, isang nanlilimos, na isang taong pinanganak na lumpo. Sabi sa talata, pag binasa ninyo yon, yung storya na yon, ay mga 40 anyos na yung tao na ito. At siya nga ay pinanganak na lumpo. Sa madaling salita ay talagang hindi na siya nakalakad simula pa. Nung nakita niya si Pedro at si Juan, ay nakala niya na maaari siyang makahingi ng kahit anong limos. Pero ang ginawa ni Pedro ay ganito, sinabi niya na wala kaming iba pang maibibigay sa iyo, pero sabi niya, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay tumayo at lumakad. At ganoon nga po ang nangyari. Nagkaroon po ng himala, nakalakad po itong taong ito. Biro nyo, 40 anyos na siyang hindi nakakalakad, simula pa nang pinanganak siya. Bigla na lang po siyang nakatayo at naglakad. Kaya ang mga tao po ay namangha. Marami po mga tao talagang nagulat sa pangyayaring yon at talagang nagkagulo po sa buong Jerusalem dahil doon. At siyempre, ganoon din naman po nangyari na ang mga leader ng religious establishment o yung mga reliyosong mga tao noon ay inusig sila at pinagbawalan sila na magpatotoo kasi tinuturo nila na si Kristo Jesus ay nabuhay muli mula sa pagkamatay. Kaya sinasabi rin nila na si Jesus ang Panginoon at wala nang iba pa kundi sa pamamagitan lamang niya maliligtas ang mga tao. Kaya sila ay talagang inusig at ikinulong pa nga. At simula nung mga pangyayaring yun, talagang nanindigan sila. At sinabi nila na kailangan namin magpatotoo tungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya dito natin pupulutin ang storya na ito. Pagkatapos nung sila ay hindi na malaman ng mga otoridad kung anong gagawin sa kanila. Kaya dumating ang panahon na talagang pinalaya na sila. At sundan natin yung storya mula doon. At makikita natin dito kung paano po tumugon yung mga tao dahil po dito sa banta na ito, no? Bagamat nagkaroon sila ng pag-uusig at tinakot pa sila at sari-sari pang mga banta ang kanilang tinanggap. Tingnan natin kung paano sila nagreaksyon. Kasi dito natin matututunan ano ba ang dapat nating maging pagtugon kapag meron pong mga problema, lalo na sa aspekto ng paghahayo. Kapag tayo po ay humahayo, kapag tayo po ay nagpapatotoo, nagpapaumpisa ng share group, o ano man yung ginagawa natin, paano bang gagawin natin
kapag mayroong mga taong pilosopo, pag may mga taong mahadlang, may mga sitwasyon na parang problema, ano ba ang dapat nating maging pagtugon? Yan po ang dapat nating matutunan sa araw po na ito. Kaya tingnan po natin ang ginawa ng unang iglesia. Ganito po ang sabi po. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pare at ng mga pinuno ng bayan. Sa makatwid po, hindi naman sa nagsumbong, pero ibig sabihin, sinabi nila. Nagpunta sila doon sa kanilang mga kapwa mananampalataya at sinabi nila kung ano yung mga sinabi ng mga pinuno ng bayan. Kasi nagbanta po nagbanta. Tandaan po natin na itong mga taong ito na nagbabanta sa kanila ay mga tao rin na may kinalaman sa pagkamatay ni Kristo Jesus. So ito po hindi ordinaryong banta, kundi isang banta po na maaari nating sabihin na posible na sila ay mapahamak. Posible po na itong mga mananampalataya, ganoong sila ay hindi naman ganun pa karami. Sabihin natin, marami-rami na sila. Pero kung tutuusin, wala pa rin sila laban sa kapangyarihan ng mga otoridad ng mga panahon na yon. Pero po, sinabi nila itong mga bagay na ito. Tingnan natin ngayon po kung anong naging reaksyon ng mga tao. Sabi nga, nang marinig ito, sabi nga nun, ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, naniniwala po ako na ang ugali po nitong iglesia sa pagkakataong ito, dahil sila ay puspos ng banal na Espiritu, nakita nila na bagamat may problema, hindi nila inisip na ito ay hadlang, kundi ito isang pagkakataon, isang oportunidad na pwede silang magsama-sama na humingi sa Diyos o manalangin sa Panginoon. Mga kapatid, nung kami ay dumating dito sa Singapore, talagang isa sa mga layunin po namin, maliban dun sa aminin ko na sa inyo na kami ay talagang nag-raise ng support para po sa aming ministry sa Pilipinas, para kami ay makayanan namin ng mga gastusin. Alam nyo naman po yun, lahat naman po tayo ay nangangailangan ng pera para po sa mga gastusin sa pamilya. So, totoo po yun na isa yun sa mga pangunahin naming layunin, kaya kami nagpunta rito para maka-raise kami ng support. Pero higit pa dito, ang gusto rin po namin sanang magawa, kaya kami nagpunta dito. Dito talaga na sa puso ko ay yung kami makapagpaumpisa ng RLCC sa lugar na to, na loloobin ng Diyos na may mabuksang pintuan at may mga tao po tayo makilala at may bahagi natin ang salita ng Diyos at ma-challenge natin sila mga kapatid na makiisa sa ating gawain, yung tinatawag nating communityship o yung pagtatatag ng mga komunidad sa iba't ibang lugar. Naniwala po kami ni Pastora Gina na ito pong uri ng paraan ng gawain ay napaka-epektibo lalo na sa lugar na ito. Pero ito pong naranasan namin kasi nung medyo inuumpisa na nga po namin na ibahagi nga sa mga kakilala namin, marami silang sinasabi sa amin, hindi yan pwede, bawal yan, gano'n, at sari-sari mga parang panakot o hindi naman banta talaga, kundi parang sinasabi, hindi pwede yan dito, ganyan. Ang pwede rito ay ganito. Kaya sinasabi namin sa sarili namin, totoo nga ba talaga na maraming ang mga banta o parang mga pwedeng mangyaring masama kung sakaling itutuloy namin itong layunin namin na ito. Sa totoo lang po, talagang marami pong mga ano rito sa Singapore, marami pong mga sabihin natin na mga bawal. At kapag ginawa mo nga ay medyo delikadong kalagayan mo, baka ikaw ay mahuli, magbayad ng malalaking mga fine, ang tawag nga nila sa Singapore ay fine city. Totoo po yun, pero naisip ko po ay ito'y hindi dapat maging hadlang, kundi maging oportunidad para manalangin sa Panginoon. Kaya kami mag-asawa po, nung aming pinag-iisip-isipan ito, sabi ko nga sa aking asawa, halika, tayo ay manalangin. At humingi rin ako ng panalangin sa inyo mga kapatid. Alam ko po na hindi biro ang magpaumpisa ng gawain sa isang bansang tulad ng Singapore, dahil po sa dami ng mga batas na maaaring pipigil sa gawain natin ganito. Pero alam niyo mga kapatid, sa kahit saan man, Singapore man, sa Pilipinas, kung may mga problema o hadlang, halimbawa gusto mong magtatag ng share group sa isang eskwelahan o sa isang opisina at sabi bawal, hindi pwede yan, huwag po tayong matinag doon. Huwag po tayo parang sumuko na at sabihin natin, ay, bawal. Bagkus ang gawin natin ganito. Pag medyo may mga problema, may mga hadlang, may mga kumukontra, dumako agad tayo sa presensya ng Diyos.
At tayo manalangin agad. Sama-sama tayo. Mamaya konti gusto ko na manalangin tayo pagkatapos ng mensahe na ito. Gusto ko na ipag-pray natin mga kapatid. Kung ano man yung mga nakikita natin o naharap nating mga problema sa pagsunod natin sa Panginoon. Kaya tuloy natin itong ating pinag-aaralan. Sabi nila, nanalangin sila, Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at lahat ng nilalaman nito, lahat ng bagay. Kayo po ang nalikha. Alam nyo, nung sa gitna ng ganito klaseng pagsubok, inaalaala ng mga mananampalataya. Sino ba ang may-ari ng lahat ng ito? At isa lang siyempre ang conclusion nila, si Lord. Sa makatuwid po, pag tayo ay humaharap ng mga sari-saring mga problema o sino mang mga tao yan na kumukontra sa atin, alalahanin po natin, sino ba may-ari ng lahat ng ito? Sino ba may-ari ng mundo? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya wag natin ituring na problema lang yan. Turing natin na oportunidad. Isipin natin, napakagandang pagkakataon ito para makita ang kapangyarihan ng Diyos sa ganitong mga sitwasyon. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Sabi nila, kayo po, ang Diyos ang tinutukoy nila, ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David, na inyong lingkod, nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, naalaala nila yung salita ng Diyos. At ganito ang kanilang pagkaunawa tungkol sa salita ng Diyos. Ito'y sinulat o sinabi ng isang nilalang, pangalan ay David. At ito'y sinulat niya o sinabi niya sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo. Isang magandang pananaw ito tungkol sa salita ng Diyos. Nang salita ng Diyos ay hindi lamang salita ng tao, kundi naroon ang patnubay ng Espiritu Santo sa bawat titik na isinusulat ng kung sino mang may akda, si David man o sino man. Kaya yun ang dapat nating maging kaisipan kapag tayo ay nagbabasa o nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang Panginoon mismo ang nangungusap po sa atin. Pero ito po sa pagkakataong ito, may problema, may dumating na banta. Huwag daw magturo, huwag daw magpahayag ng mabuting balita. Anong ginawa ng mga mananampalataya? Nanalangin sila. Pagkatapos, inaalaala nila yung salita ng Diyos, yung pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni David. Ganito po ang sabi, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao ay nagbabalak ng walang kabuluhan? Sa makatwid po ay naalaala nila yung sinabi ni David na may kinalaman din sa kanilang hinaharap ng mga oras na yon. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Bagamat ito ay binigay sa isang panahon, hindi nangangahulugan na ang bisa nito ay para lamang doon sa panahon na yon. Kundi nananatili at nagpapatuloy na nangungusap ang ating Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga salitang ibinigay niya noong una. Hanggang ngayon ay meron pa rin silbi. Sa pagkakataong ito, ang unang iglesia po ay nagmuni-muni at sinabi nila, naalala natin ang sinabi ng salita ng Diyos. So habang sila ay nananalangin, nanumbalik sa kanila ang mga salita ng Panginoon na tamang-tama, bagay na bagay sa kanilang kinalalagyan. Sabi nila ganito, nagpatuloy sila sa kanilang pag-alaala. Naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. So ito sinulat ito ni David at naalala nila ito. At ganito ang kanilang naging konklusyon. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, na ang inyong hinirang. Sa makatuwid nung kanilang pinagtatagpi-tagpi, tiniisip nila yung salita ng Diyos habang sila ay nananalangin. Kanilang natunto at naunawaan na ang tinutukoy po talaga ni David noon ay walang iba kundi mismo yung si Kristo Jesus at yung mga magaganap ang mangyayari pagkatapos ng mga pagdurusa ni Jesus. Sa totoo lang po mga kapatid, ang salita ng Diyos ang tanging batayan natin sa ating mga pag-asa sa buhay. Kapag tayo po ay nahaharap sa iba't ibang uri ng mga problema,
o suliranin. Maganda po na meron tayong mga pinagkukuha ng mga pangako mula sa salita ng Diyos na maaaring makatulong po sa atin para maintindihan ang mga bagay-bagay o magkaroon ng basihan para yung pananampalataya natin ay hindi lamang sabihin natin parang sana ganito, sana ganyan. Naalala ko nga nung pinag-iisip-isipan ko ang gawain natin dito sa Singapore. Sabi ko, paano kaya ito? Paano kayo makakapagpaumpisa ng gawain dito? Biglang pinaalala sa akin ng Panginoon ang kanyang salita kung saan sinasabi niya na hilingin mo sa akin ang mga bansa at ipagkakaloob ko sa iyo to. Alam niyo mga kapatid, nung naisip ko yun, sabi ko, oo nga, ipanalangin ko nga yun. Kaya nung umpisa akong manalangin, sabi ko, Panginoon, ipagkaloob niyo sa amin ang bansang ito. Siguro sabihin natin, wow, ang tindi mo naman, Pastor Bong. Pero sa totoo lang, yun ang aking pinanggagalingan, yun ang aking pinagbabasihan. Sabi rin sa salita ng Diyos, humayo kayo, at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Pangako ng Diyos at utos ng Diyos ang bagay na ito. Kaya ito nagbibigay ng lakas loob sa akin. Sa gitna ng mga, sabihin natin, mga pagsubok o hadlang. Sa ganung paraan din mga kapatid, kung kayo ay mayroong inaharap na mga suliranin o kung may mga humahadlang sa mga nais yung gawin para magpatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, hayaan nyo ng salita ng Diyos ang magbigay sa inyo ng lakas ng loob. Alalahanin nyo ito, balikan nyo. Kung wala kayong maalaala, magbasa kayo ng salita ng Diyos. Hayaan nyo na ito magbigay sa inyo ng pananampalataya. Dahil po mga kapatid, yung ginagawa natin ay hindi gawaing tao. Ito'y gawain ng ating Panginoon. Kaya po sa ating kagustuhan na sumunod sa Panginoon, huwag natin gamitin ang ating sariling lakas o katalinuhan. Bagkus, magtiwala tayo sa Panginoon ng lubusan. Hayaan natin ang kanyang salita ang magsilbing gabay at liwanag po sa atin sa lahat ng pagkakataon. Sabi pa nila, nagkatipon sila. Kaya't na sa katuparan ang mga dapat mangyari. Biruin nyo, noong kanilang binabalikan yung mga pangyayari, nung una sila ay takot na takot, nagkawatak-watak sila, nagtakbuhan sila. Pero ngayon, pagkatapos ng mga pangyayari, nung kanilang binabalikan, at sinusuri-suri nila kung ano yung mga nangyari, at pinagtatagpi-tagpi nila mga pangyayari at ang salita ng Diyos, kanilang naunawaan. Yung mga nangyari, hindi basta aksidente lamang na nangyari, kundi dapat mangyari. Dapat mangyari. Sabi nga nito, ayon sa itinakda ninyo noong panguna. Mga kapatid, walang aksidente. Sa totoo lang, kung tayo ay sumusunod sa Panginoon at nagkakaroon ng mga problema, maaari nating sabihin, lahat yan bahagi ng plano ng Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa. Mga kapatid, tayo po ay nagtatangka na gumawa halimbawa ng isang community event na mag-iimbita tayo ng mga tao. Tapos parang merong hadlang, may problema. Huwag kayong matakot. Isipin nyo lang, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya tuloy lang tayo. Huwag tayong susuko. Gawin natin kung ano yung dapat natin gawin. Manalig tayo at magtiwala. Manalangin tayo kung ano mang kailangan natin. Pero sa lahat ng mga nangyayari, magtiwala po tayo. Alam ng Panginoon Diyos kung ano ang mga bagay-bagay. At lahat ng mga nangyayari sa mundong ito, hindi lingid sa kanyang kaalaman. Kontrolado niya lahat ng bagay. Kaya kahit anong gawin ng dyablo, huwag kayong matakot. Sapagat ang ating Panginoon ay lubos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. So mga kapatid, tuloy natin ang ating pag-aaral. At ngayon, sabi nila, ito gusto ko itong parte na ito. Sabi nila, at ngayon. Ano yung at ngayon? At ngayon, ito nakita namin na mga tao ay talaga nagbabanta, gusto nila kami saktan, gusto nila kami ikulong, gusto nila kami pigilan. So sabi nila, ngayon, dahil dito, Panginoon, tingnan ninyo, sabi nila. Pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang inyong salita. Piruin nyo, yun ang kanilang ipanalangin. Sa gitna po ng mga problema, nakita nila, Panginoon, napakagandang oportunidad ito. Tulungan nyo kami na talagang maipangaral pa namin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, hanggang di po natin nakikita na ang mga problema po ay hindi balakid, kundi oportunidad.
hindi po tayo lalago. Hindi po natin may liligtas sa mga mahal natin sa buhay. Hindi po natin madadala sa Panginoon ang mga tao. Hindi po tayo makakapagtatag ng mga bagong komunidad sa iba't ibang lugar. Ito po yung adikain po natin eh. Hindi po natin talagang gusto lang ang mga tao ay pumunta rito sa ating center at tayo ay dumami lamang dito sa loob. Ang gusto po talaga natin ay humayo at dumami pa ang mga gawain natin sa iba't ibang lugar. Hindi para sa atin, hindi para sa pangalan natin, kundi para sa Panginoon. Gusto natin na sa lahat ng lugar ay magkaroon ng mga samahan ng mga mananampalataya na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa, nagmamahal din sa kanilang kapwa. Yan po ang gusto natin eh. Yan yung vision natin eh. A community of communities. Sabi natin gano'n. Ibig kong sabihin po, ang talagang gusto kong maintindihan ninyo na ang pinagpipray po natin o pinapanalangin natin ay hindi lamang yung dumami tayo dito sa center, kundi ang talagang gusto natin mangyari na ang salita ng Diyos ay kumalat, marami ang makarinig, at kung saan naman ito makarating o namang lugar na makarating ang salita ng Diyos, ay merong mga mabuong mga grupo ng mananampalataya na magkakaisa, magsasama-sama, magpupuri sa Panginoon, susunod sa Kanya, at magmamahalan, magtutulungan, at gagawa ng mabubuting bagay sa kapwa nila. Yun po ang gusto natin mangyari. Sa madaling salita mga kapatid, kapag may mga problema, pag may mga tao na parang kumukontra o namang klaseng hadlang meron, wala tayong pera, hindi natin magawa ito, ganyan, huwag tayong magpapatalo. Ituring natin yun, oportunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. At naniniwala ako na kapag tayo nananalangin, ayon sa kanyang kalooban, ito ay kanyang sasagutin. Kaya kalooban niya na ipangaral ang kanyang salita. Ganon din buong tapang, ipanalangin natin. Panginoon, hayaan mo na lalo pang kumalat ang salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag natin isipin lagi na, imbitahan ko ang mga tao sa SWC o dito sa church. Mga kapatid, gaya ng tinuro ko sa inyo, kung saan merong 2 o 3 mga tao na nagkakatipon ayon sa kanyang pangalan. Naroon po ang ating Panginoon. Kaya wag lang natin isipin yung dadalhin natin sila dito sa gawain natin kapag linggo. Purihin ang Diyos kung madala natin. Pero dapat isipin natin ang mas mahalaga talaga ay maipahangaral, maipahatid ang salita ng Diyos sa mga tao kahit saan sila naroroon. At kung kinakailangan, mas maganda nga na may buo natin sila bilang iglesia doon mismo sa kanilang kinalalagyan. Ibig ko sabihin, hindi naman kinakailangan na para ikaw ay maging mananampalataya ay dadalo ka pa sa isang napakalayong lugar para ikaw ay sumamba. Maaring ikaw ay sumamba mismo doon sa lugar na kinalalagyan mo. Naunawaan po ba natin yon? Kahit tayo ay nasa opisina, sabihin natin, busy tayo, hindi po dahilan yun para sabihin natin, alam mo, hindi na ako nakakadalo ng sambay. Bakit? Bakit kailangan maging gano'n ng hadlang? Kahit saan tayo naroroon, pwede tayong sumamba. At kung may mga kapwa tayo mananampalataya sa isang lugar, 3 man yan, 2 o 3 man yan, pwede tayong maging isang tunay na komunidad o iglesia ng ating Panginoon. Sama-sama tayo doon. Yun na mismo ang ilaw at liwanag ng Panginoon sa lugar na yun. Bakit kinakailangan natin pong ipilit na sa lahat ng pagkakataon parang sa isip natin, ganito lang ang tanging paraan para tayo ay hayo, dalhin natin ang mga tao dito sa lingguhan natin pagtitipon. Hindi po masama yun. Okay lang po yun. Pero wag yun ang gawin natin parang misyon. Ang misyon natin ay ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Ipabalita na si Kristo Jesus ang Panginoon. At kung may mananampalataya, merong mananalig, kahit saan man siya naroroon, bumuo tayo ng tunay na iglesia sa lugar na yon, kung saan ang ilaw at liwanag ng ating Panginoon ay maaaring makita. Amen? So ito pong mga unang mga mananampalataya, hindi sila natinag sa mga hinaharap nilang mga banta at problema. Pagkos, sabi nila, oportunidad natin to. Kaya nanalangin sila, tumawag sila sa Panginoon. At alam nyo, hindi lang nila sinabi na, Panginoon, tulungan nyo kami na magkaroon kami ng tapang. Ganito pa ang kanilang sinabi. Iunat ninyo, sabi nila, no? Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ng inyong banal na lingkod na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga
himala. Purihin ang Panginoon. Sinasabi nila dito na, Panginoon, ito po ang aming panalangin, na gamitin nyo kami, na magkaroon ng mga himala, na magkaroon ng pagkilos ng Panginoon sa mga lugar. Iunat ninyo, sabi nila, ang inyong kamay upang magpagaling. Mga kapatid, alam nyo sa totoo lang, hindi natin kayang makipag-argumento sa mga tao. Lalo-lalo yung mga tao na pilosopo. Totoo, may mga sagot sa mga tanong. Pero wag niyong isipin na ito ang paraan. Kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, madalas nakakaengkwentro tayo ng mga tao na marahil may mga tanong sila, hindi natin alam sasagutin. Hindi natin alam kung paano ipapaliwanag. Naubusan tayo ng salita. Huwag tayong mag-alala, mga kapatid. Dahil ang pinakamabisang paraan para ang mga tao ay makakilala sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Hindi sa pamamagitan ng wisyo ng tao. Bagamat totoo na maaaring maganda na alam natin kung paano sumagot o magpaliwanag. Pero mas higit na katibayan ay ang pagkilos ng Panginoon. Ang presensya ng Diyos. Kaya ito nga po sinasabi ko sa mga tao, sa inyo rin. Sikapin natin na magkaroon tayo ng maraming mga kakilala, lalong na mga taong hindi pa nananampalataya. At pagkatapos, pag tayo ay maraming mga kakilala at kaibigan, maging handa tayo at maging bukas ang ating puso kapag may mga pangangailangan at mga pagkakataon na bubuksan ng Diyos para tayo ay manalangin at hilingin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng tao na yun. Sa madaling salita, kung may nakilala kang isang tao na may sakit, purihin ang Diyos, manalangin ka. Ipanalangin mo na siya, ipagalingin ng Panginoon. Kung ang isang tao ay may pangangailangan pinansyal, panalangin mo siya. Hilingin mo sa Diyos na ipagkaloob ang kanyang kailangan sa espiritual na pamamaraan o sa pamamagitan ng himala. Sa madaling salita, huwag tayong magtiwala sa katalinuhan ng tao, sa kagustuhan natin na tumanggap ang mga tao sa Panginoon. Bagkus manampalataya tayo sa kapangyarihan niya at yun ang ating hilingin. Panginoon, kumilos nawa po kayo at ipakita niyo ang inyong kapangyarihan sa lahat ng mga tao. Alam niyo mga kapatid, ang gusto ko po sana na ipanalangin natin doon sa ating mga community events, pag tayo ay nagsasama-sama, wag lang na, Lord, sana wag umulan. Sana po ang prayer natin ay hindi lamang yung Lord, sana po ay magkaroon kami ng sapat na pagkain. Sana po magkasya yung ulam. Alam niyo, mga panalangin na gano'n, mga kapatid, hindi ko naman sinasabi masama yun. Pero hanggang doon na lang ba ang ating pananampalataya? Pag tayo po ba ay nagpe-pray, ay para lang sa wag umulan? Pag-pray po natin na kumilos ang Panginoon, na magkaroon ng mga himala sa mga pagtitipon po natin. Ipag-pray natin na magkaroon ng signs and wonders, ika nga, na mga taong bibisita, maramdaman nila ang presensya ng Diyos. Ipag-pray natin, mga kapatid, na kapag tayo ay nagtitipon, halimbawa kahit life group lang yan, o share group, na talagang kikilos ang Panginoon doon. Yun ang ating ipag-pray. Magkaroon tayo ng tapang na humingi sa Diyos. Panginoon, iunat mo ang iyong mga kamay. Hayaan mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Mga kapatid, hinahamon ko kayo. Huwag lang tayong mag-pray na mga simpleng panalangin na para lamang sa sarili natin. Panginoon, sana may makain ako mamaya. O Lord, sana may baon ako. O kaya, Panginoon, tulungan mo kami, may pambayad kami sa Meralco. Bagamat hindi ko minamasama yung mga panalangin na ganyan. Pero hinahamon ko kayo na tumaas pa ang antas ng inyong pananampalataya. At tayo po ay manalangin sama-sama na humingi sa Diyos na, Panginoon, gusto po naming sumunod sa inyong utos. Gusto namin ipangaral ang iyong salita. Ngunit, Panginoon, nanito ang mga hadlang, nanito ang mga taong pilosopo, nanito ang mga taong kumukontra. Kaya, Panginoon, gagamitin namin itong problema na to bilang oportunidad. Ito po ang gusto kong mailagay sa isipan ng bawat isa. Kaya ito po ang nangyari nung sila ay nagkaroon ng ganitong klaseng pananaw sa mga nangyayari sa kanila. Ganito po ang nangyari ayon sa talatang 31. Pagkatapos nilang manalangin,
Nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Biro nyo, problema, isipin natin, may mga taong nagbabanta, may hadlang, hindi sila makausad dahil may mga taong makapangyarihan na nagsasabing, huwag niyong gawin ito, huwag kayong mangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo ang ginawa nila? Hindi sila nagpatalo doon. Hindi nila sinabing, kawawa naman tayo, dito na lang tayo, wala na tayong magagawa. Inisip nila na ito ay oportunidad para manalangin, para manampalataya, para tumawag sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay tumugon sa kanilang pananalig. Tumugon ang Panginoon sa kanilang hiniling. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, mga kapatid. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Aking mga kasama sa RLCC, pati na rin lahat ng mga nariyan na bisita at lahat po tayo, manalangin tayo. Humingi tayo sa Panginoon ng buong tapang na gamitin tayo ng Diyos. Huwag lang tayong magreklamo. Huwag lang natin sabihin na, oh Panginoon, ang mga magulang ko, inuusig ako. Oh Panginoon, bakit ba ganito? Oh Panginoon, kawawa naman kami. Bagkus tayo ay manalangin, tumawag sa Panginoon na sabihin natin, Panginoon, hindi namin nahayaan na ang mga problemang ito ang pipigil sa amin sa pagsunod sa iyo. Mga kapatid, gusto kong ilagay natin sa puso natin itong kaisipan na ito. Problema ay oportunidad. Problema ay oportunidad. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kung wala tayong pera sa ngayon, kulang tayo, di tayo makakilos, oportunidad yan para manalangin, mag-isip, ano ang mga posibleng paraan. Naalala ko nga po kapag tayo ay may mga proyekto, minsan talagang kapos na kapos tayo. Pero natutuwa ako sa mga kapatiran po natin na nakakaisip sila, may pananampalataya sila, nakakaisip sila ng paraan. Kaya mga kapatid, ito ay bahagi na ng ating pagiging RLCC. Pag tayo ay humaharap sa mga problema, may mga humahadlang sa gawain natin, hindi natin may tuloy ang ating mga community event dahil sa ganitong problema, sa ganyang problema, huwag tayong tumigil, huwag tayong sumuko. Gamitin natin yan bilang oportunidad at tayo sama-sama manalangin, tumawag sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, hindi namin ituturing na problema lamang ito, kundi ito'y oportunidad para makita namin ang pagkilos ng Diyos sa aming kalagitnaan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat nga po na itinuturo mo sa amin na ang mga nangyayari sa aming buhay, sa aming kapaligiran, hindi yan aksidente. Panginoon, alam mo yan. Kaya buong tapang din, Panginoon, lumalapit kami sa iyo at humingi ng tulong. Sa gitna po, Panginoon, ng mga iba't ibang uri ng pagsubok, Panginoon, tulungan niyo po kami. Gamitin mo nga nawa itong mga bagay nito bilang hakbangin o bilang oportunidad para lalo pa namin makita ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Panginoon, bigyan mo ng lakas ng loob ang bawat isa. Bigyan mo, Panginoon, ng tapang ang bawat isa. Na kahit ano pa ang kanilang hinaharap sa opisina, sa eskwelahan, sa bahay, saan man, sa kanilang kagustuhan na sumunod sa iyo at magpaumpisa ng mga share group, Bible study o anumang bagay na gusto mo ipagawa sa kanila. Lord, nawa, bigyan mo ng katagumpayan ang bawat isa. At nawa, wag sumuko ang bawat isa, bagkus sa ibong tapang, Panginoon, na ituring ng bawat isa na lahat ng ito ay oportunidad para makita ka namin lalo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mabuting mga salita at sa kapangyarihan mo na kumikilos sa aming buhay. Kami ibong tiwala na hayo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon.